And I just want to share with you yung devotion na nabasa ko po nitong nakaraang araw. May mga kapatid po kasi tayo na nag-share din ng mga devotion nila. So nakakatawa po kasi bukod sa personal devotion po natin, may mga nababasa pa po tayong ibang devotion galing sa kanila. So ayan sila, Ninang Lifa po nagsisend sa akin. Sila Papa, ayan po. And ito po from Pastor Ireneo Barrio. Sabi sa Jeremiah 33 verses 25 to 26. Kung paano itinakda ko ang araw at gabi at ang tiyak na kaayusan sa langit at lupa, mananatili rin ang aking tipan. So last December 2008 daw po, nakita magkakalapit yung Venus, Jupiter, at yung buwan. Di ba po bibihira mangyari mga ganitong, yung mga ganitong bagay. At yung time na mauulit daw po ito, ay sa sa darating na November 18, year 2052. So, yung mga hindi nakakita last 2008, antayin natin, year 2052. At marami mga ganitong pangyayari, di po ba yung solar eclipse, di po ba? At nakakamangha, di po ba na yung mga ganitong pangyayari, sinulat ko po, na nalalaman ito ng mga tao, di po ba? Pero higit na nakakamangha dahil alam natin na lahat ng pangyayari dito sa lupa, maging sa kalangitan, ay itinakda ng Diyos. Amen po? At bawat araw ng ating buhay sa mundong ito ay hawak ng Panginoon. So napakasarap isipin na yung lumikha sa atin bawat araw ng ating buhay. Alam natin na hawak niya tayo. Di po ba? Hindi lang niya tayo nilikha, tapos parang bahala na tayo sa sarili natin. Sige, binuhay na kita, nilikha na kita, bahala ka na sa mga gagawin mo. Pero hindi. Nilikha tayo ni Lord with a purpose. Tama po ba? At lahat ng nangyayari sa buhay natin ay tinakda rin ng Panginoon. Alam niya na kung ano yung mga mangyayari sa buhay natin. So knowing na yung buhay natin ay hindi mapapariwara, alam natin na ang Diyos ang patuloy na mag-iingat at gagawin sa atin. Nakakamangha at kung gaano yung pagmamahal niya sa atin. Amen po ba? Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At may plano siya sa ating mga buhay. Amen po ba? So, inaanyayaan ko po kayong tumayo. Bigyan natin yung pasasalamat, yung pagpupuri, at pagluwalhati sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Hallelujah. Karapat dapat ay bigay sa iyo ang papuri at pagsamba, wala nang iba. Napakasarap sa piling mo, Panginoon. Bawat araw ng ating buhay, O Diyos. Hallelujah.
Stands above the
Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat hindi po maganda yung weather, dahil ang ating God, our God, ang we say forever, no? Kaya tayo patuloy na dito upang maibigay sa Kanya yung ating pagsamba sa pamamagitan ng mga awit, pasalamat, mga kanalangin, maging sa pakikinig ng Kanyang salita, maging sa pag-proclaim, no, ng Kanyang salita, at maging sa fellowship. Ito naman po yung ginagawa natin dito sa lugar natin sa araw ito. Ano man yung ginagawa sa ating buhay, yung pagtatalaga natin ng ating buhay sa Kanya. Lahat ng ito ay pagsamba. All of this is worship to Him. So, yung ating pong pagsapa sa umagang ito ay better together by bearing one another's burdens. At ang ating pong talata, makita po natin sa Galatians chapter 6, verses 1 and 2. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Sabi po dito, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in the spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Sa Tagalog naman po, mga kapatid, kung isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panunumbalikin siya sa espiritu ng kaamuhan. Tingnan ang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Aming amang Diyos, aming pong nilalapis sa inyo, tinatalaga sa inyo, ang aming pong mag-aaral sa umagang ito sa inyong salita. Kapit namin, O Diyos, na kayo ay Diyos ng pinanais ng kaisan, ng kapayapaan, ng kabanalan, ng katuwiran, ng kalulunan para sa kanyang mga anak. Kaya Lord, kami po ay lumalapit ang papasakot po kami. Hari po kayo sa ating mga buhay. Kung na Espiritu kayo po ang mangusap sa amin, convict po kami. Kung meron po kami nagagawa pagkamali, ituro niyo po sa amin kung kayo mga dapat namin natutunan na aming sa pamuhay upang ang aming mga buhay ay maging isang espiritual na pagsamba sa inyong ordinance. Pamagi po kami umaga at sa inyo lamang mapunta lahat po ng karangalan, kapurihan, kalulagtiyan sa pagkayo lamang, O Diyos, ang karapat-dapat at tumanggap nito. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang pagsalita ng inyong nabasa sa pangalan ng Jesus. Amen. Nasa series po tayo, natatapos na nga po yung Better Together Devotion na binabahagi ni Pastor Dan, natapos na nga po yun. Ito pong topic nito, ay meron pa rin po kaugnayan doon po sa topic po na yun, Better Together. Isa pang katotohanan sa buhay Kristiyano ay lahat naman po tayo, mayroon pang mga concerns, mga pasanin, iba sa atin may mga alalahanin, no? Sa iba't ibang bahagi ng ating buhay, individually. Okay? Sa ating mga pamilya, bagay sa ating iglesia. At isa po rito ay yung halimbawa, yung kapag mayroong mga nagkakamali, nagkakasala, mga papalayo, mga naiba ng dangga, naliligaw. So, maging ang mga bagay na yan ay binibigyan pansin ni Apostol Pablo dito po sa kanyang isinulat, no? Sa iglesia sa Galacia. At titingnan natin muna, bago natin tingnan ng mag-iit itong talata, verse 1 and 2, tingnan muna natin ng background nito, or yun natin ng mas malalim na pangunawa sa magitan ng pagtingin sa mga nakaraang talata sa chapter 5. Okay? Upang lahat natin maunawaan kung ano ibig nyo, halimbawa sabihin ng kayong mga espiritual, bakit nyo nabanggit yan? Ano po? So, kung isa kasi pag makikita natin yan, isipin natin, oy, yung spiritual ng daw. Ikaw ba spiritual? Ikaw ba spiritual? Ano ba ibig sabihin dito? No? So, kailangan maunawaan natin ito. At dito natin makikita na higit yung pagkilos ng banal na espiritu, yung kanyang ministry sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya tingnan po natin. Ano po?
So, nung binanggit ni Apostol Pablo, yung salitang spiritual nga, meron yung mga specific na points sa kanyang kaisipan, no? At gusto natin matingnan na yung kanyang, bakit na nabanggit ito, at i-ating iugnay dun sa katotohanan na sa buhay Kristiyano, meron pang araw-araw na pagtibakan. Okay? Ang Espiritu sa laman. Okay? Ang ating magiging Kristiyano, doon sa dating nating pagkatao. Bagamat tayo po ay mga Kristiyano na, isang katotohanan din yung sinabi ni Apostol Pablo, kapag ang isang tao ay nagpapakisa kay Kristo, if anyone is in Christ, o sa Living Bible sabi dyan, person becomes a Christian, sabi, kaya isa ng bagong nilalang. Okay? So, bawat Kristiyano, meron na new nature. Wala po tayong dalawang nature. Isa lang po ang nature natin. Yung new nature. Kaya yung new nature na yun, na nangyari nung tayo na pinanganak na muli, naririto na sa atin, subalit tayo ay naninirahan pa rin dito sa katawang lupa. Okay? At yung katawang lupa nga na yan ay minsan sumusunod pa rin dun sa dating gusto ng laman. Kaya nga, yung mga times na tayo ay nakagawa ng pagkakamali o pagkakasama. Kaya araw-araw po meron ng battle. In the mind, in the heart, may nag-aaway na kailangan mong sumunod kung ano ang iyong gagawin. Po. Kaya sabi niya sa Galatians chapter 5 verse 16, sabi niya diyan, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Okay? At huwag ninyong bigyan kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sa English, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Sapagkat ang laman, okay, yung naiiwang influensya ng fleshly nature sa ating pagkatao pa rin, dahil narito pa rin tayo sa katawang lupa, at dahil narito tayo sa katawang lupa, nililipan yung ating buong katawan na nakakaramdam, nakapag-reaction, ito may relasyon related sa araw natin sa Sunday School, na nakarang linggo, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Okay, pupuntahan sila. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais nyo gawin. Ayan. So lumakad kayo ayon sa Espiritu, no? Walk by the Spirit. So, sa mga translation, ginagamit sa walk by the Spirit, English, at Tagalog, nakita natin yung mga sabi na sinasabi, lumakad ayon sa Espiritu o mamuhay ayon sa Espiritu. So, hindi po yung literal na lakad na ganyan. Okay? Hindi po yung sabihin na walk. Ibig sabihin, mamuhay. Yun ang literal na ibig sabihin nun. Okay? Mamuhay ng ayon sa Espiritu. So, pag sinabing walk by the Spirit, no? Walk by the Spirit, nakita natin dyan na yung salitang walk, merong action. Sabi ko na dyan ito, mamuhay. May action, merong gagawin. Okay? So ito isang utos na nagpapatuloy, continuing, or habitual, nagpapatuloy. Hindi lamang po ito one time na walk by the Spirit kahapon at ngayon hindi na. Okay? It's a continuous thing habang ikaw ay nabubuhay sa lupang ito. No? So, yung paglakad na yun, or yung pamumuhay na yun, ay nangangahulugan din, yung implikasyon nito, mayroong progress. May nangyayari eh. May progress. May improvement. At huwag sana regressing ang nangyayari, yung pagkatras, kundi improvement. Okay? Although may mga time na tayo ay nadadapa dahil mali yung mga choices natin, ayun, kakasala tayo. Pero hindi dahilan yun para hindi tayo progress. Kasi kung nangyari yun, ang nangyari dapat ay bumangon. Bumangon at magpatuloy. Kasi sumagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pangalawa, ibig sabihin, kung ikaw ay lumalakad ay sa Espiritu, ikaw ay tumatalima sa kalooban ng Diyos, obedience. Okay? At kapag tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos, nakaroon ng spiritual improvement sa buhay mo, ng spiritual growth, nagkakaroon yan. At hindi lang yun, kundi meron progress, meron obedience, meron involvement kasi
sa pamumuhay ayon sa Espiritu or walking in the Spirit, hindi nyo pwedeng gawin ko na hindi involve ang inyong buong pagkatao. Okay? Involve ang iyong whole person. The body, the intellect, the emotion, the will. Every part of you is involved sa iyong buhay. Okay? Kasi wala namang buhay na nasa tabi mo isang bahagi ng pagkatao mo. Lahat kasama yan. Okay? Siyempre. And then, another item na gustong banggitin ni Apostle Pablo rito kasi binanggit niya sa verse 16, walk, no? Walk by the Spirit. Pero pagdating sa verse 18, meron siya ginamit another term dyan kung saan ay makikita natin yung role ng Holy Spirit. Ano? So sabi doon, but if you are led by the Spirit, no? You are not under the law. But kayo ay pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. So dito sa mga talatang na isulat ni Apostle Pablo, binanggit niya yung salitang led by the Spirit. Kaya pinapangunahan o pinapatnubayan. Okay? So ibig sabihin, yung being led, isang proseso na nagpapatuloy. Kaya nga sabi, being led, di ba? So, parang present progression, nagpapatuloy siya. Okay? It's something that continues. At ito ay ginagawa ng nino? Ginagawa ng banal na Espiritu. Yung patnubay na yun, yung pamumuno na yun, yung being led na yun, ginagawa ito, role ito ng banal na Espiritu. So, kanina, walk in the Spirit. Ito naman, being led. So, yung muna, role mo. Okay? Ginagawa mo to. Decision mo to. Yung pangalawa naman, ito naman ginagawa ng banal na Espiritu. Okay? So, merong kaugnayan ng banal na Espiritu. Kasi unang-una, kaya ka naging Kristiyano, kasi binigay sa iyo ang banal na Espiritu. Walang Kristiyano na walang banal na Espiritu. Okay? Hindi ba tayo dyan? Okay. Pag tumitingin ng Diyos Ama sa kanyang mga anak, alam niya kung sino ang anak niya. Kung sino kinaroroonan ng banal na Espiritu, kanya yon. Anak niya yon. Kung wala din ang banal na Espiritu, hindi kanya yon. Hindi niya anak yon. Ganun na kasimple yon. At dahil sa ating banal na Espiritu, kaya natin lumakad, mamuhay sa Espiritu. Kaya ang isang hindi Kristiyano, hindi niya kaya gawin ang buhay Kristiyano. Sapagkat wala sa kanya si Kristo, wala sa kanyang banal na Espiritu. Kaya hindi niya pwede sabihin, I am walking in the Spirit. I am being led by the Spirit. Kasi wala naman sa kanya ang banal na Espiritu. Okay? Malinaw yan. And this is something that happens with being led not just once. It is something na nangyayari dapat moment by moment. Daily, habang tayo ay nagbubuhay. So day in, day out, yun ang isang katotohanan. So, being led by the Spirit, sabi nga dyan, while walking, habang tayo mamuhay, tayo ay dapat continually or habitually being led. Pinapangunahan, pinapatubayan. Okay? Kasi maaari po na ikaw ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Subalit, maaari hindi ka nagpapasakop. Diba? Pwede yan. Hindi ka nagpapasakop. Ayaw mo magpa-under sa kanya. Ayaw mo magpalit sa kanya. Dahil, minsan gusto mong masunod yung dati mong ginagawa na hindi ka pa mananampalataya. O kaya mas gusto mong gawin yung tinuturo ng mundo. Okay? Subalit, sabi nga rito, hindi lang mamuhay ay Spirit, kundi tayo ay dapat pinapagnabayan, pinangungunahan, being led, kaya being led, are led, and then, meron din another term, no, na ginamit dito, na naiba naman, sa verse 25, no? Sa ibang translation, ginamit pa rin yung salitang walk, okay? Subalit, sa ito, ESV ito, yung ESV, mas accurate siya dito sa ginamit niya, keep in step with the Spirit. Okay, sabi rito, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Sa Tagalog, ito siya, no? Kung tayo'y namumuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Kaya lang pag tinignan natin, hindi mo masyadong makukuha yung kalaliman noong katagan niya, yung talatan niya. Makukuha natin ng mas mabuti dito sa ESV version, no? Keep in step with the Spirit. So,
Ang kaisipan dito, kasi ginamit ko original na Greek yan, yung kaisipan dito ay yung sundalo. Ito kasi use of soldiers, no, in term na to, na sumusunod sa kanilang commander. Okay? Na, kumbaga, kung maalala ninyo, halimbawa, kung sino ba sa inyo dumaan sa OTC, CMT, CMT, siguro, iba sa inyo, dumaan, iba yung mga bagong generation, wala na yata yun, no? Wala na, no? Ayan. So, meron naman muna, at kung nag-march tayo, hindi mo kayo mag-march na kagaya ng direksyon, di ba? Nakakita mo kayo mag-march na kagaya ng direksyon, hindi march yun. Okay. So, talagang may nangunguna. Ganun yun. Okay, you are keeping in step with somebody who is leading, meron nangunguna. At hindi lang basta sumusunod kayo sa lakad, merong pace. Okay? Hindi yung isa masabilis, yung isa mabagal, iba, naka-standard. Hindi. Talagang nagmamarcha ng pare-pareho yung pacing ninyo. Okay? So, yung idea dito ay yung keeping in step with the Spirit, makakad sa paklubay ng Espiritu, ito, no? Ito isang military command kasi, no? Na ang banal na espiritu, siya yung leader, siya yung nagbibigay ng pace. Ano yung ibig sabihin ng pace? Pacing. Yung bilis ng galaw. Yung bilis ng lakad. Okay? So, halimbawa, yung leader ng sundalo, okay, marcha tayo. So, kung mabilis ang galaw niya, lakad, mabilis din yung sumusunod sa kanya. Kung pinagalan niya, papagalan din yung sakot niya. Ayan, ano? So, in this case naman, ang banal na espiritu sets the line, siya naglalagay kung saan yung direction na pupuntahan, at yung bilis kung paano pumunta ron. Role yun ng banal na espiritu. At ito ay nangangahulugan na tayo na mga mananampalataya na pinangungunahan ng banal na espiritu, pinakailangan yung concentration at yung discipline. Kasi, kung balik nga sa marcha ng sundalo, hindi ka naman nakatingin sa nanguna, nakapunta sila doon, nakapunta ka na dito. Okay, nahinto ka kasi kulang ng focus, kulang ng concentration, kulang ng discipline. Ayan, no? So, if in step with the Spirit, ay kautusan na binigyan ni Apostol Pablo ng bawat mananampalataya, kinakailangan nagpasako sa banal na Espiritu, lumalag-ayon sa Espiritu, magpatnubay sa Espiritu, okay? Sumunod sa direction na binibigay ng banal na Espiritu, sumunod dun sa timing na binibigay napaliwating ng banal na Espiritu, sumunod dun sa katuruan na binibigay ng banal na Espiritu, na natural lamang na matututunan natin kung nagbubuklat tayo ng ating Bible. Okay? Kasi ang Diyos mag-usap sa atin sa kanyang banal na salita. Gusto mo bang mangusap? Marinig ang tiling ng Diyos sa iyo? Kapag ikaw mangusap? Kapag ikaw gusto mo marinig ng kanyang tiling, kasi ibang tao sabi na, gusto mo marinig ang tiling ng Diyos. Ito ang sikreto, ito gawin mo. Gusto mong Bible, basahin mo na malakas, marinig ng Diyos. Kasi binabasa mo yung Word of God. Okay? Then you hear the Word of God. Kasi binabasa mo yung iba, yung Psalms. Doon, hindi literal na siya, kasi hindi, yung mga times na nangungusap ang Diyos, iba sa mga propeta, ng mga panahon nila, you rarely see that in these times. Kasi binigyan sa atin ang salita ng Diyos, the living Word. And through the Word of God, nangungusap siya sa atin, and through the Word of God, the Holy Spirit speaks to us, binibigyan tayo ng conviction. And gusto mong marinig ng Diyos, na may boses, basahin mo, para marinig mo yung boses mo. Yun yung narinig mo. Okay? Ngayon, with that as a background, nakita natin na yung role ng Banal na Espiritu at yung role natin with the Holy Spirit sa pag dumating sa situation na ganito tulad ng Galatians chapter 6, verse 1 and 2, kasi ito yung focus sa aral natin. No? So, sa ating pakikipagdigma sa laman, sa ating pagtulad sa role ng isang sundalo,
na sumusunod sa kanyang commander, kung saan pinapapunta ng commander, sumusunod siya doon. Isipin nyo, minsan ng mga sundalo, maging noong mga panahon nila Apostol Pablo, may mga dala-dala parati yan. Wala po sundalong sasali sa giyero na walang dala. Unless mga kung fu master sila, no? Pero kahit na, may mga dala pa rin mga yan. No? So, siyempre may mga dala mga sibat or sword or yung shield. Sa modern warfare, meron dahil mga backpack, no? Talagang, work for nila yan. Pero regardless kung anong panahon yan, may mga times na nagkatamaan yung sundalo, mabagsak. Anong ginagawa ng kasama niya? Pupuntahan siya, tutulungan siya. Bubuhatin yung dala niya. At hindi lang yung dala niya bubuhatin, pati siya bibit-bitin. Yun ay isang magandang larawan ng pagtulong ng mga sundalo sa mga nadapa, nasaktan, nasugatan, na kapatid nila. Ganon din ang Kristiyano. Kasi hindi natin may kakailan na maraming Kristiyanong dadapa. Anong role natin? Paano natin matulungan para mabuhat din yung kanilang pasanin? Bearing one another's burden. Yun yung one another na tutulungan natin ito. How to become a better CPC, how to become a better church, how to become a better community. One of these is by bearing one another's burden. Magtulungan sa isa't isa. Magtulungan sa pagbuhat ng pasanin. Okay? So ito yung ating main focus sa araw na ito. And with the background, natutunan natin kung paano tayo mamuhay, yamang nasa atin na ang banal na Espiritu, alam na natin, ito natin kanina, kung ano dapat natin gawin. Okay? So with that as a background, yun natin, yung focus naman dito. No? Kasi sa araw na ito, dalawang bagay tingnan natin. No? Yung una, yung carrying one another's burdens, mamagitan ng restoration. Pagtulong upang manumbalik ang isang kapatid. At yung pangalawa, yung pagpapakita ng pag-ibig ng pagmamahal. So, tanong dito, paano ginagawa ang restoration? No? How do we do this lovingly? Okay? Kasi pwedeng tumulong ka para mag-restore, pero hindi naman lovingly. Okay? So, itong dalawang prinsipyo na ito, isang specific, yung restoring, no? Yung pagtulong sa pagmamahal, at isang general principle, yung paano ipakita ng pagmamahal dito, yun ang ating focus sa ating pag-aaral. Okay. So we are better together when we bear one another's burdens by restoring one another. Okay? Restoring one another. Patingnan natin, sabi niya sa verse 1, no? Sabi nito, anyone is caught in any transgression. Kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuwal. So, ang kaisipan niya, Apostol Pablo, kapwa mananampalataya ito. Okay? Hindi paksa dito yung mga hindi mananampalataya. Kasi yung mga hindi mananampalataya, normal lang inubuhan mali. Okay? Sa kanila malimit, hindi nila na-recognize kung nakakuha sila ng mali. Kasi parang ang dali lang gumawa ng mali. Pero once ikaw ay naging mananampalataya, naging aware ka na kung ikaw ay gumagawa ng mali, di ba? Kasi bakit? Kasi nasa iyo ang banal na Espiritu. Siya yung gumagawa ng conviction sa puso mo. Role niya kasi yun. Okay. So, kapag ang isang kapatid halimbawa ay nakagawa ng pagkakamali, ano gagawin natin? Do we despise him? Judge na ba natin? Hakulan na ba kagad natin? O kung baga dahil sa kanya nagawang pagkakamali, maaaring nagkaroon ng consequence, maaaring nakulong, o maaaring nasaktan, sabihin, buti nga sa kanya. Kasi, ganun ba dapat natin ugali? Or, ay, tawagin mo si Pastor Gas, Pastor Eros, sumkalit natin. Agad, wala yung marites, masin yung agad, ganun ba dapat gagawin natin? Paano, ano? Or, iba pinag-uusapan natin, ano ba, ganun ginawa niya, ganun. Ganun ba ang tamang paraan? So, titingnan natin. Ang focus natin dito, ang goal always, kapag meron ng kamali is restoration. Yung tulungan manumbalik. Hindi po ito madali. Minsan naabot ko ng panahon, matagal at maraming panalangin. Maraming pagkitaga.
Maraming pagpapasyon siya. Subalit, bahagi ng ating buhay Kristiyano ang magiging involving dito. Ito yung focus ni Apostol Pablo sa araw na ito. Kaya tingnan natin yung mga points ni Apostol Pablo. Yung term na ginamit ng Apostol Pablo, sabi doon, kayo mga spiritual or you who are spiritual should restore him. Sino yung hero na tinutukoy doon? Yung nagapa. Okay? Yung nakagawa ng pagkakamali. Yung sumuwal. Okay, paano balikin siya? So, yung word na restore, okay, ibig sabihin ng put in order. Kasi nawala sa kaayusan. Okay? So, put in order. Restore to a former condition or mend or repair. Okay, kumbaga, nasira, kailangan ayusin. Okay? Ito rin ay isang medical term. Yung ginamit na Greek yan, it's a medical term to refer to setting a fractured bone. Sino sa inyo naka-experience ng fracture ng katawan? Sabagay ng katawan, nabalian. Ako na-experience na twice dito, sa kalawang ng kamay ko. So yung doktor, aayusin niyan. Set it into correct position. Okay. Na-dislocate ko minsan yung elbow or yung hip joint, whatever, na kumisalagit sa balikat, inaayos nila. So yung Greek word also has that meaning. Yung babalik sa tamang ayos. Okay? So ginamit yung same word yan dun sa pag-aayos ng mga, kasi fisherman sila Peter, sila James, you know? Hindi sa pagkanila pangingisda, nabubutas yung kanilang fishing net. So yung pag-aayos nun, pag-European nun, itali mo para mawala ng butas. That's the example of restoring something that is destroyed or that was broken. Ganon din ang isang kaisipan nun, ano? When they are mending their nets, makaayusin, ano? So, yun yung ibig sabihin ng restore. Ibalik yung dating maayos. Ganun lang yun. Dati walang sakit, dati walang sakit, tulungan para gumaling. Dati hindi siya gumagawa ng gano'n, tulungan na gumawa ng mas maayos. Restoration. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya lang, dito, tinatanong ngayon dito, unang-una, siyempre, ang point dito is, sino yung dapat na-restore? Paul tells us who should be restored. Okay, who should be restored? Ayan. Yung bitag, nahulog sa pagkakasala. So, yung concept dito, iba-iba, no? Maaaring isang mananampalataya na hindi niya sinadyang makagawa ng pagkakamaling yun. Isang idea yun. Isa naman ay maaaring nagkakasala na parang wala naman sa kanya, wala nang remorse. Parang wala nang effect sa kanya, parang hinakali ng titigas ng puso o ayaw lang, gusto lang patuloy ng pagkakamali. No? So, bakit? Kahit na hindi gano'n, no? Kahit na hindi deliberate yung pagkakasala, no? Kahit na hindi sinasadya or hindi niya talaga kagustuhan mo, ang idea dito is yung role ng mga nampalataya, tulungan yung tao yun na nabitag or na nahulog, no? Sa kasalanan, natagpuan sa kasalanan. Hindi ibig sabihin ng Apostol Pablo rito na bawat Kristiyano hahanapan ng butas sa bawat isa. Oops! Kanina nakita ko, minagawa ko pagkakamali. Parang binabantayan ng tao. Hindi yun. Kasi isipin mo pagkagawa natin, binabantayan ng bawat isa sa pagkakamali ng bawat isa. Kaya ano gagawin natin? Wala ka na magagawa, pinagbantayan lang. Hindi ganon. Okay, hindi ganon. Kasi pag ginawa mo yun, hindi ka mauubusan. Sa dami ng pagkakamali ng mga Kristiyano, sa dami ng mga Kristiyano, sa dami ng kapatid mo, meron kaya makita ka ng butas. Hindi ganoon ang konsepto, hindi ganoon yung sinasabi ko sa Pablo rito. Rather, gusto niya na kapag may dumating na ganyung sitwasyon, may puro niya sa atin kung ano yung dapat natin gawin. Paano tayo tumulong sa pag-correct doon sa tao na natin yun. So, if anyone is caught in any transgression, kung sino ay nabitang, nahuli, nagbumaksak sa pagsuway, so yan, maaaring nakita siya may nagawang kasalanan, lalo na kung ito'y matinding kasalanan. Maaaring hindi deliberate yung kanyang pagkakasala, kaya lang maaaring nabibitag na siya doon, hindi makalabas sa pagkakasala yun. Okay? Maaaring persistent na yung kanyang pagkakasala, at paulit-ulit na yung ginagawa. Yun yung konsepto na yun. Yung sabihin, caught in any trespass. Mahirapan
makakahon. Pwede mo ngayon. Okay? So, anong role natin? Kailan lang naman ito. Ayan. So, yun yung dapat i-restore. Pero, sino ang dapat gumawa ng restoration? Okay? Sino ang dapat gumawa ng restoration? Sino? Kaya kanina pinag-aralan natin yung role ng Holy Spirit. Kaya binagit natin yung salita, you who are spiritual. Sabi niya Apostol Pablo. Galatians 6 verse 1, di ba? Kaya sabi rito, kayong mga spiritual. Kayong mga spiritual, kayo ang gagawa ng restoration. Kasi, yung hindi spiritual na believer, okay, yung hindi lumalakad sa spirito, medyo mahirapan din siyang i-guide, pabalik. Yung isang kapwa niya na hindi lumalakad sa spirito. Okay? Common sense, di ba? Kung ikaw nagkakasala ng pagpapatuloy, ito yung patuloy nagkakasala din, paano nila mag-drive ng isa't isa? Eh, ayaw makaring halimbawa. So, dapat somebody who is spiritual. Pero, gusto ko lang linawin. Pag sinabi ng Apostle Pablo, you who are spiritual, hindi niya sinabi, you who are perfect. Wala siyang sinabing gano'n. Okay? Meron pa ba ditong perfect na? Pagkatas ng pangalan. Ay, meron ako nakikita pagkatas ng pangalan. Meron na? Okay, wala. Habang nakalagay tayo sa lupa, pero lalahanin din natin, utos din sa atin, be ye perfect. Just as your Father in heaven is perfect. Utos din sa atin. Utos sa atin. Kasi yung goal natin, perfection. So yung becoming Christ-like, okay, in character, isang proseso yan ng becoming perfect. Because Christ is perfect. So that's why, try natin i-attain yung perfection through Christ-likeness. Magiging ka ng maging katulad ni Kristo. Eh, alam din natin, hindi natin kaya yan ng ating sarili. Right? Kasi ang buhay Kristiyano, again, as I mentioned before, is a supernatural life. Ito hindi alam ng mga hindi Kristiyano. Ang buhay Kristiyano, the Christian life, is a supernatural life. Only a person na pinananahanan ng banal na espiritu ay may kakayahan na mamuhay ng isang buhay Kristiyano. Hanggat wala ang banal na espiritu sa isang tao, hindi niya kakayanin na mamuhay ng isang Kristiyano. Maaaring kaya tularan, okay, pupunta siya sa church, gagaya-gaya lang. Pero hanggang doon lang yun. Shallow lang. Panlabas lang. Pero inside, hindi Kristiyano. Okay? So, you who are spiritual. So, tingnan natin, ano ba yan? Hindi mo ganun kahirap yan. Una-una, dapat, siya ay nagtiwala na kay Kristo sa kanyang kaligtasan. In other words, ligtas na siya. So, in the first point, siyempre, Kristiyano na siya. Okay? Kristiyano na siya. Pangalawa, tanggap na nila ang banal na espiritu by faith. Okay? Kaya natawag niya Apostol Pablo yung mga taga-Galatians eh. Kasi yung sa church ng Galatia, nagkakaroon ng issue nun eh. Kasi yung mga Hudyo, na sila ay nasanay under the law, umaten sila sa mga pagtulong ng mga Kristiyano, ay gusto nilang buluis mga magitan ng pagsasabi sa kanila, hindi sapat na magtiwala kay Kristo, kailangan sabayan mo ng pagsunod sa batas ni Moses para ikaw ay maligtas. Okay? Yun ang sinasabi sa kanila sa mga Jews na yun, no? Na hindi naniniwala na sapat yung pananampalataya Kristo lang. Kaya tinatawag ni Apostol Pablo sa kanila, kasi may ibang Galatian, medyo dito na. Kasi sabi, did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith? Tingnan nyo, paano niyo ba natanggap ang Espiritu? Dahil ba sa inyong pagsunod sa batas ni Moses o dahil sa pananampalataya? Ito yung background kasi ng Book of Galatians. Kaya sabi niya, are you now being perfected by the flesh? Or by following the law? In other words, okay? We are being perfected because we are being led by the Holy Spirit. We are walking by the Spirit. So, you who are spiritual, ano pang description dito? Those who are walking in the Spirit and battling the flesh. Kaya nga, pinag-ibatan ko na po yan. No?
Pang-apat, those who are demonstrating the fruit of the Spirit. Yung Galatians 5:22-23, marami sa atin, kami sabi na natin ito. Katandaan natin yung word, but the fruit. Hindi po sinabing fruits, ha? Fruit. Pero marami, joy, love, joy, peace, patience, kind. Bakit fruit yan? Hindi fruits, bakit hindi plural, marami yan. Kasi, bunga yan ng Spirit, pero maraming manifestations. Okay? Yung manifestation ng fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithful. Marami yan, May nasulat yan. Manifestation ng bunga ng Espiritu. Hindi sinabi, ito ang mga bunga, ito ang bunga. Ito yung manifestation. So, isa sa bunga ng Espiritu ay yung gentleness na kita tumangyan. Yung kaamuan. Okay? Panglima, sino yung mga spiritual? Sila yung mga nagpapakumbaba. Kapag alam ng mga spiritual persons na hindi pa naman talaga sila maabot doon sa point, sa level na sila ay perfect na. Aware din naman sila na sila nakagawa ng pagkakamali. Ayan. At alam din nila na maaaring gawating yung time na sila pa rin yung pagawa ng pagkakamali. So, spiritual person pa rin yun. Okay? So, yun yung mga tinatawag na spiritual. So, wala tayo nakita doon na sila ay perfect. In fact, dun sa last point, di ba? They have not yet arrived at the point where they themselves cannot fall into sin. Kasi alam natin, habang tayo sa lupa, may mga time na nahuhulog pa rin tayo sa tukso. Tayo pa rin nagkakamali. Medyo tumataas pa rin yung boses ko sa aking asawa. Minsan nagtatalo pa rin kami. Minsan umibigay yung pride ko na ayaw ko makinig. Pwede gano'n, no? Pero hindi yun habitual lifestyle. Pag nalalaman ko, humingi naman naman dispensa. No? So dito, ito natin dito ngayon yung third point. Paano ginagawa yung restoration? Okay? So yung una, hinino natin sino dapat i-restore. Pangalawa, sino ang dapat mag-restore or gumawa ng panunumbalik. Yung pangatlo, paano ba ginagawa yung pagpapanumbalik? Paano ba ginagawa yung restoration? Sabi dito, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual, kung na-describe natin yan, should restore him, okay? Yung nagkasala, yung nahulog sa kasalanan, panumbalikin daw sa espiritu ng kaamuan. Okay? Sa espiritu ng kaamuan. Hindi yung, nagkasala ka, hindi po kanina, mga leader o therapy, pinagalitan, hindi po gano'n. Nawawala doon yung spirit of gentleness. So dito sa part na yan ng verse 1, nakita natin, para bang pinapaalala ni Apostle Pablo, yung isa sa manifestation ng bunga ng Espiritu, which is what? Gentleness. Kaamuan. Okay? So dapat na doon yung gentle demeanor, yung attitude, yung ugali ng pagkakakumbaba. Hindi dahil sa siya nagkamali na ikaw maging mapaglakas, hindi ganun. Dapat na doon yung pagiging mapagpakumbaba, pagiging maano. At while doing that, maalala din natin, maging yung pagiging maamo, hindi galing sa iyo, hindi galing sa akin. Manifestation dito ng bunga ng Espiritu. Ng bunga ng Espiritu. Kaya wala talaga tayo may pagiging ng ibang. It's all by God's grace. Maging yung pagtulong. So, muna, sabi nga, restoration must be done caringly or in a spirit of gentleness. Paging maamo. At maging ang Panginoong Yesus, siya ang ating pinaka-best example ng meekness. Okay? Sabi natin sa Matthew chapter 11, verse 20-30.
Come to me, all you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Come to me, for I am gentle of heart, sabi, maamo siya. Siya mismo maamo. Hindi siya mayabang. Despite siya ang Panginoon, despite siya ang Lord. So tularan natin example niya of gentleness. And then secondly, restoration must be done cautiously. Bakit sinabing cautiously? Kasi kanina, nakita natin yung verse dito, dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kamuan, tingnan ang inyong sarili, baka ikaw ay matuksoin. Tumutulong ko nga para panumbalikin ang isang kapatid. Kaya lang, in the process, baka ikaw din ay mahulog sa same tukso o sa ibang tukso. Kaya, you're doing this in the spirit of gentleness, at the same time, tingnan ang iyong sarili, baka ikaw ay matuksoin. So, kinakailangan bantayan din natin ang ating puso, ang ating kaisipan, na habang tutulungan natin ang isang kapatid, pinapanalangin natin siya, kinakausap natin siya, upang mabalik sa tamang landas, tingnan din natin ang ating mga sarili, baka tayo rin ay nahulog sa tukso. At dahil pag nangyari yun, hindi na tumagawa yung role natin, nagtulungan na ma-restore. Okay? For example, we might be tempted to fall into the same sin. Maaaring yung kanyang ginagawa kamalian, yun din magagawa natin. Pag gano'n nangyari, hindi mo magtutulungan yung kapatid mo na panumbalikin siya. Or, we might be tempted to be harsh, masyadong malupit, masyadong maging mapagbatas, maging unforgiving. Ang kulit mo kasi hindi ka sa mood mo hindi kaya rin tuloy. Ayaw mo nang pag-awan, ayaw mo masabi. Or, we might be tempted to be prideful and feel superior to them. Ang mangyari, maging mapagbatas ka sa mga, pagkita mo ako, hindi ko nagagawa yan. Yung ginagawa yan, mas mabait ako. Kasi ako nagbabalabos dami. Kasi ako nag-devotional. Kasi ako nag-pray. Lahat sinabi mo yun. Hindi ko nun. Hindi mapagmataas. So, yun yung being better together, okay, by carrying one another's burdens. Yung introduction natin. Ito na sa pinipong sayang. Ito yung habang introduction. Okay, sa part B tayo. Okay? We are better together when we bear one another's burdens by loving one another. So yung una kanina, yun yung specific, okay, specific application ng carrying one another's burdens ayon sa talatang nabasa natin. Subalit, yung specific na application na yan, nanggaling yan dahil isang general principle. At yung general principle na yun ay yung loving one another. Yun ang isang general moral principle sa bawat mananampalataya. No? Dapat natin natutunan. Sabi, Galatians 6, verse 2, sa huling bahagi ng talatang binabasa natin, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. So, kapag tinutulungan mo ang isang kapatid na nahulog sa tukso, nahulog sa bitag sa kasalanan, ano ginagawa mo? Ibig sabihin, you are helping bear that brother's burden. Tinutulungan mo pasanin. Tinutulungan mo buhatin yung problema ng kapatid na yun. At kapag ginagawa mo yun, you are fulfilling the law of Christ. Kapag tumutulong ka sa isang kapatid na nahulog sa tukso, naman mong balik sa Diyos, ito yung ginagawa mo. Tumutulong ka ng pasanin. No? Yan, kanyang burden. Tumutulong kang buhatin yung kanyang burden. Yan ang ginagawa mo. Yan ang ginagawa natin. Okay? Christian freedom is not for selfish fulfillment. Hindi yung, okay na ako Okay naman ako. Matibay ako. Matatag ako. Kaya ako sa kanya. Dahil sa buhay niya. Hindi ganun di ba? So, kailangan tulungan din yung iba na namihina. In that way, you are helping carry that person's burden. So, when a Christian genuinely loves others, he fulfills all the moral requirements of the formal Mosaic law. When you love the Lord your God
And then when you love your brothers, you are fulfilling the law of God. Kasi kapag you're loving God, you're loving your brothers, ibig sabihin, wala kang gagawin na pagkakamali sa kapatid mo. Wala kang gagawin na pagkamali sa Diyos. Therefore, you are fulfilling is nasa katuparan mo ang mga kautusan ng Diyos. Jesus said, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You are also to love one another. By this all people will know that you are my disciples, and you have love for one another." Pero hindi lang ito sinasalita, may action. Okay? Parang mapakita na mahal mo yung kapatid mo na nakiso, ito yung tutulungan mo manunulit. So, tingnan natin yung mga specific applications. Tulad niyan, ano? Restoring a fallen brother or sister who has been caught in a sin. So, we will restore fallen brethren because it is the loving thing to do. Yun ang tamang gawin, no? Yun ang kapagkakang pagmamahal. And then, yung pagmamahal, yung pag-ibig, yun tumutulak sa atin para gawin yung pagtulong. Para gawin yung pagpasan. Pagbuhat ng pasanin. Kasi, yung pag-ibig ni Kristo na sa atin, yun ang humihimok sa atin na gawin yun. So, never think then that we are truly loving others if we neglect to confront a persistent sin in their life. Kung patuloy na nagkakasala at ayaw natin tulungan, hindi mo talaga pinamahal. Okay? So, dapat na ba yung iba, no? Ito 6 guidelines, dito tayo magkakapos. To help you know whether to forgive or confront. May mga sitwasyon na may nakagawa na pagkakamali. Either sa iyo, directly, o ginawa ng isang tao sa iba. Paano gagawin natin? So, number 1, whenever possible, especially if the offense is petty, maliit lang. Or, hindi naman intentional na makakagawa ng mali. The best thing to do, patawarin mo lang unilaterally. Ay, hindi naman yung sinabi. Wala yun, patawarin mo lang yun. You don't even have to say to the person, "Uy, di ba alam na kanina, naglalakad ako, yung kotse mo na pagka napansin ka mo damit ko, nagbilihan tuloy, okay lang, ayaw na yun." You don't have to say, "Oy, pinapatawad kita kasi kanina dumaan ka, di ba alam, nadumihan mo ang pansikan." You don't even have to say it. Unilateral, bahala na pwede mo siyang patawarin. Pangalawa, kasi ano yun there's a graceful attitude, magaling sa Diyos yan, kanyang uri na attitude. So, and then yung mga ibang description yan, no? Kasi love is not irritable, it's resentful, and then for the sake of peace and to preserve unity, magpapakita tayo ng tolerance. Okay? Whenever possible. If you are the only injured party, kung ikaw lang yung sinaktan, walang iba kundi ikaw lang, even if the offense was public and flagrant, kahit na yung ginawa sa'yo, kita ng ibang tao, at masyadong sabi natin, scandalous, sabi ganun, flagrant, pwede mo pa rin piliin ang magpatawad unilaterally. Ibig sabihin, kahit hindi mo siya kinausap, pwede mo pa rin siyang patawarin. Ano ba, nasigawan ka, sa public, wala kang nagawang mali or whatever. Okay lang, I forgive. You can do that. But in fact, maraming tayong sako sa Bible na ganyan. Hindi nila hinabol na gumawa sa kanilang pagkakamali. Pinatawag nila. Okay? Pangatlo, if you observe a serious offense that is a sin against someone other than you, confront the offender. Ito yung iba. Kung nakakita ka ng isang pagkakasala na nagawa ng isang tao sa isang kapatiran, sa isang Kristiyano, sa isang Kristiyano din, hindi sa iyo kundi sa ibang gumawa, iba rin yung ginawa, hindi sa iyo. Ito, kinakailangan ma-involve. Because justice never permits a Christian to cover a sin against someone else. Kailangan ko sa akin mo, bro, medyo nagawa yung pagkawali sa ganyan. I-confront mo. So, Scripture everywhere forbids us to overlook wrongs committed against another. So, kapag meron nagawa, ang isang kapatid sa kapatid at nakita mo, kailangan na-involve ka doon. Kaya ang prinsipyo ng Scripture. Pang-apat, when ignoring an offense might hurt the offender, confront the guilty party. Minsan,
Dahil sa pagkakagawa ng isang kapatid na pagkakamali, siya ay lalo malulugmok sa kanyang kondisyon. Okay? When ignoring that is might hurt the offender, yung mismong gumawa ng pagkakamali, siya ay lalong malulugmok, lalo siyang magkakasakit, lalo siyang magiging worse, kailangan na-involve din tayo. No? And of course, that is not easy. It's not easy. That's why we need patience, we need deep love, we need to continually pray for that person. No? In such cases, it's our duty to confront in love. Okay, in love. Panglima, when a sin is scandalous, ano yun? When a sin is scandalous or otherwise potentially damaging to the body of Christ, the guilty party should be confronted. Pag ginagawa ay masyadong grabe, kaya scandalous. At ang katawan ni Kristo ay iglesia, ang pangalan ng iglesia, madudungisan dahil sa ginawa ng isang kapatid. Yun ang kailangan i-confront na yung guilty party. Kailangan kausapin. Kasi ang pangalan ng Panginoong Isus, ang pangalan ng iglesia, madudungisan din. Okay? So some sins have the potential to defile many people. Okay? And Scripture gives ample warning on such dangers. So maaari dahil sa ginawa ng pagkakamali ng isang kapatid, maapektuhan din ng ibang mga kapatid. Okay, sabihin, yung sa church mo, kilala ko ganito, yung isang member na ganyan, ayaw ko na dyan. Ayaw ko na dyan. So, ano mangyayari? Hindi lang yung kapatid na yung apektuhan, pati yung church na apektuhan. Diba? So Scripture calls for the church to discipline individuals who refuse to repent of open sin in the body, so that the purity of the body might be preserved. So pinakailangan yung kaisipan ng church, yung purity ng katawan, dapat na-preserve. And yung guideline yan, paano i-restore, paano i-disiplina ang isang member of the church. So yun natin sa Matthew chapter 18, verse 15 to 20. Actually, yung chapter na siya, verses na Matthew 18, to 20, pag binasa nyo yan, may mga verses dyan na many Christians misuse. But yung konteksto ng Matthew 18, 20, pag tinignan nyo yung konteksto niya, diba, bukas ka sa Gateway Bible, title ng section na yun, Discipline in the Church. Discipline in the Church. How to do discipline in the Church. Kaya lang may mga verses dyan na taken out of context na rin yun. Pero hindi yung time to discuss. And finally, pag-ulit, no? Anytime an offense results in a broken relationship, confrontation of the sinner should occur. Ang nangyari dahil sa ang isang kapatid halawan ng pagkakasala, nagkaroon ng broken relationship. Inulay, nag-away, ayaw umatin ng church, yung isang member, nagkaroon ng broken relationship. Kinakailangan na intervention. Kinakailangan i-confront. Okay? So any offense that causes a breach in relationship cannot simply be overlooked. Hindi mo basta pwedeng pagwalang bahala yun. Kasi may naputol, may na-apekto ang relationship. Both the offense and the breach must be confronted. Yung kamaliyang nagawa at yung broken relationship, yung pagkakahiwalay na yun, kinakailangan parehong usapan yun, matulungan para magkaroon muli ng reconciliation. So there is never any excuse for a Christian on either side of a broken relationship to refuse to pursue reconciliation. Kristiyano ka, dahil may nagawa ang isa o may nagawa para sa isa't isa na break yung relationship. Dahil doon, ayaw niya na mag-usap, yung isang ibang church, isang alis, whatever, mali yun. Walang excuse para hindi ayusin ang isang broken relationship. Okay? And finally, the only instance where such a conflict should remain unresolved is if all the steps of discipline in Matthew 18, kasi sa Matthew 18, binigay yung guidelines ng discipline church, have been exhausted and the guilty party still refuses to repent. So sa Matthew 18, sinasabi na, anong gagawin kung isang kapatid ay nagkamali,
ang gagawin ng iglesia, mayroong steps doon. Pero yung guilty party, ayaw magpasakop sa iglesia. Ayaw magpasakop sa discipline. Kahit na ginawa ng lahat ng iglesia, wala kang magagawa. Okay? Kasi ayaw mag-repent yung nagkasala, then, let it be, kasi nangyari na, nagawa ng investment. But continue to pray for that person. With the hope and the prayer na manunubalik din siya, niliwalik din ang kanyang kaisipan, at manunubalik din siya sa Diyos. In other words, do not give up. Okay? Do not give up. So, yun po yung 6 guidelines natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung amin na yan. Kapag nangyari yung conflicts, kailangan natin magtulungan sa pagpasan ng burden ng isa't isa. And restoring one another in love is one of the ways to make CDC better, to make our community better, and to make our individual lives as a Christian better. And in such ways, ang Diyos ay nagbibigay natin ng parangal sapagkat naging dalisay ang pamilya. Kasi may tulong pa po ito, kaya magkakalitong pa kaya magkakalitong. Ayun ay yung bearing one another's burden by helping economically, okay? Or by helping bring comfort kapag meron siyang iba yung mga naiwanan ng mga sa buhay or community problema. Those are some examples of bearing one another's burdens. Hindi tayo po yung namin. Aming Amang Diyos, salamat po sa kayo ang pagkagustuhan na meron po ayusan, kapalapanan, pagdangay sa inyong mga anak. Iglesia at maging sa ibang mga iglesia, maging sa buong kalipunan ng mga areas. And yet, Lord, hanggang kami po lumalakad sa mundo ito. Bakit namin na may mga panahon na maaaring pagawa po kami, kapagkamali o pagawa kami ng mga pagkamali. Maring ibalik o Lord, hadya, maring ibalik. Maring ibalik lamang, maring ibalik. Malaki o scandalous o rules, Lord. And in all this, Father God, salamat po. Dahil sa tulong po ng iba ng Espiritu, tulong po, Lord, meron po panguna ang kami lumalakad tayo sa mga kapangyarihan. Meron paraan po, Diyos, sa mga bagay-bagay na nangyayari po narin po kayo sa akin, Diyos. Upang, O Diyos, ang kadalisayan ng mga iglesia ay maaaring magpapalakot. Ang kadalisayan ng mga ay patuloy makikita at magbibigyan ng papuri ng mga tao sa kapaligiran namin ang inyong pangalan. Lord, tulungan niyo po ang mga Diyos. Hindi po namin kaya gawin ng mga masasabi niyo. Salamat sa kanyang tulong sa mga kinagawa Espiritu ay sahat-sahat. Upang ang pangalan kasi ito lang ang nabibigyan ang pangalan, ang papuri, ang pasalamat na tayo lamang o Diyos na dapat natin at ang pangalan namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at ngayon po ay dadako po tayo sa pagbibigay at sinabi nga ng Diyos sa huling aklat ng Kanya sa Old Testament na sinabi roon, ako ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At inihingi ng Diyos ang ikasampung bahagi para matugunan ang pangangailangan ng simbahan. At tandaan po natin na kasama rin po ang Panginoong Hesus nang sinabi niya yun dahil siya po ang salita nang kinreate ang sanlibutan. Kaya kinakailangan po natin magbigay. Ito po ay part ng aking pagsamba, ang ating offering. Kaya po inuutos ng Panginoon na ibigay natin ng buong puso ang ating mga offering. At sinabi niya po nung tinanong siya ng Pariseo na kung dapat po bang magbigay ang mga Kristiyano. Kumuha po ng coins, nagpakuha po ng coins ang Panginoon at sinabi roon, sino po ang nasa coins ng litrato
kay Cesar. Sinabi ng Panginoon na ibigay nyo kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay nyo sa Diyos ang para sa Diyos. Meron po tayong obligasyon na ibigay ang mga offering natin sa Diyos. Ito po ay utos. Bagamat sinabi niya, ibigay po natin ito ng may kagalakan na magaan sa ating puso na hindi po tayo nabipilitan. Tayo po ay magsitayo at ating po itaas ang ating mga kaloob at ating panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Lord, narito po kami at sumasamba sa inyo. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala at pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming Panginoon at patuloy namin magampanan ang aming mga tungkulin sa iyo, Panginoon. At sa aming mga kaloob, Panginoon, ito po ay aming itinataas, Panginoon, idinadalangin sa iyo. Nawa, O Lord, i-bless niyo po ang mga kawang ng kaloob na ito upang matugunan ang inyong mga kailangan sa simbahan ito at mapalawig ang salita mo sa ibang mga tao, Panginoon. Maraming pong salamat at pagpalain niyo po ang mga tao po sa church na ito na namamahala, Panginoon, upang mapalagana ang Panginoong salita, Panginoon. Sa iyo po ang mataas na papuring pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pagpalain po ng Diyos yung pong mga binigay. Balik sa inyo ng maraming beses. Sige po, announcement po tayo. Meron greetings natin yung ikaarawan. Ayan. Para bukas, Ate Perla. Ayan, happy birthday po. Sige po. Napakalabi lang ng ating kapatid. Si Ate Joseph. Napakalabi lang. Napakalabi ng Panginoon. Okay? Si Janina, kanyang anak, na magkasabay. Si Denden. Taba. Si Taba, ayan. Okay, happy birthday po, advance, para po kay Ate Perla, saka yung mga absent nating mga kapatid. Baka meron dito, meron pa may karoon sa inyo, hindi natin nabati, happy birthday po. Sige po. Hindi na siguro. Kakanta ba na si Ate Perla? Sige nga. Kantahan niya. Mga kapatid, sa darating na Wednesday, wala po tayong prayer meeting dito. Ano po, nag-adjust tayo dahil ang BMF ay meron na pong new officers, kaya meron pong induction ng bagong officers. Ano po, sa darating na July 19, tinawag po natin itong prayer night. Nag-commit dito yung mga ibang simbahan. At sa bilang namin, di ko konti, 200 na plus may mga dumagdag pa. Kaya doon po tayo sa CSB Revival Center. Alam po ninyo yung CSB Revival Center? Alam po ninyo yung Slaughterhouse? Diyan po sa taas ng palengke, Watermark. Ayan, mga hindi lang na po, yung kanto po na yung pasok lang doon. Ayan, matataas ng palengke, dire-diretso lang po, mga kapatid, parking kaliwa kung galing ng palengke, kung galing po ng Watermark,
kanan. Na kaya nakikita niyo po ito. Ano po yun? People Center, yung pataas ng ano, kasi may Paulusong People Center, na po, tinutumbok po yung CSB Church, na makikita niyo po, yung mga anak, kasi Lakaya Raymond, di alam na. Ayan, na po, mga kapatid, yung mga dumadalo po rito, nakakomit po tayo rito, kasi si Pastor Jonathan, ang ating presidente ngayon, bilang chairman, vice chairman po si Pastor Dan, ako po yung treasurer, na po, sino ba yung aming secretary? Si Pastor Federico at yung aming PRO ay si Pastor Raul Ruiz. Na po, yan po yan. Kaya alas 6 po yan. Wala po tayo online, wala tayong prayer meeting na po. Hindi naman makarating, pwede naman po kayo dahil nakasanayan, pwede naman kayo manalangin doon. Pero yung mga kakayahan na dumating po na po sa Wednesday na yan, doon po tayo sa CSB. Okay? Sige po. Ano pa? Revival night po natin, dapat 21, in-adjust po natin dahil magkakadikit. Kaya July 28, tuloy pa rin po yung ating revival night, dito po tayo. No? Sa dati nating lugar, dito po sa CBC Hall. No, mga kapatid, supportahan po natin ito. Ayan, better together po, yung ating pong team building. No? Team building po natin, mga kapatid, sa July 30, after service po ng ating gawain po natin sa Orion po tayo. Ito po ay bumibilang ng mga 68 hanggang 70 na po yung leader plus 3. Yun pa lang po yun. First, ano pa lang yun? First level. Yung second level, wala pa. Kaya yung pa sa inyo, mga nagtatakan, kami kasama dyan, baka masama kayo sa second level. Na po yung tatlo na nasa baba ng isa, baka kuhain kayo, itap kayo mga kapatid, na po mas maganda makasama po kayo. Kasi para po sa mas maganda, meron tayong konti-konting grupo, maliliit na grupo, para mapangalagaan po tayo. Yan po ang ating dahilan, para makare po tayong lahat. Na po, kaya yan po yung ginagawa po natin na kami ginawa namin, tinipon ko na lang yung mga taga-pilar kasi nakapokus kami po doon. Na yung mga taga-abukay, taga-balanga. Pwede rin naman kung hindi talaga, wala talaga pagkakataon na yan, kahit iba-iba, okay lang po naman. Kung kaya nyo pong mag-gather. Madali naman kasi mag-gather, no? Online. Kahit nasa pa. Kung nga po may mga sinesel group ko, online yung isa nasa Amerika. Meron nasa Japan. Ano po, kaya, ayan. Pray po ako namin, yung lang po. Sige po, ano pa? Sunday school, after po nito, meron pa tayo, no? Kami tapos na, pero kaya may iwan yung nakakausapin ko lang, wala na kaming lesson, pwede na magturo, pero hindi na akong tuturo, hindi na kayo magtuturo ngayon, at nalamin ko yung aming evangelism. Request po natin, request po natin, kapatid, kahapon daw, hindi ang pag-Grego, parang Sibul, hindi Grego. Meron tayong kapatid, naalala po ninyo, last Sunday, nag-preach ako, tapos natamaan ko yung press gift, kung sino po yung may birthday ngayon, may nagsabi banda rito, from Sibul, na birthday ng bata. Binigyan ko ng bante, di ba? Nahulog po pala kahapon sa Natupilas, nahulog sa ilog ba yun, no? Inagos hanggang ngayon, hindi pa ako nakikita. Okay? Hanggang ngayon, hindi pa ako nakikita. Kaya pag-pray po natin, pinuntahan na po ng Coast Guard, malakas daw yung agos, makaluma na po yung ano. Yun po, yung bata po na yan. Yung bata po na yun na tayo ka lang. Okay? Yung po, mamaya pag-pray natin. Wala na pala. Wala na po tayong announcement. Tayo po yung tumayo. Manalangin tayo sa ating first part. Pinipuri ka namin, aming Ama, sa kabutihan po ninyo, sa amin lahat, sa kabila na ang panahon ngayon ay maulan. Dinako niyo pa rin po ang bawat isa sapagkat nandun ang aming kasapikan, sambahin kayo, pasalamatan kayo sa mga tulong na aming nararanasan sa inyo. May salamat sa iyong presensya, sa mga song, Lord God, na naghanda ng aming puso sa pagtanggap ng mga katotohanan ng inyong salita ngayon nga pong umaga. Salamat po sa mensahe na nagbigay linaw sa amin paano kami hahakbang para mag-restore ng mga kapatid. At salamat po, kami po ay qualified sapagkat kami po ay tumanggap ng banal na Espiritu. Kaya nyo nga po, Lord God, gamitin niyo lamang po kami para po sa panunumbalik ng bawat isa
At kung gagawin namin ito, kami po'y maging maingat at hindi kami mahawa. At salamat po sa verse 2. Kailangan talaga kami magdalahan ng pasanin sa isa't isa. Maraming salamat po. Kaya nyo nga pong lumago ang mga salita po ninyo sa amin pong mga buhay. In the name of Jesus Christ, kami po'y gamitin nyo lamang pong pagpapala sa loob ng simbahan, maging sa labas po ng simbahan. Aming panalangin, yung bata na nahulog kahapon, diyan po sa Cebu, na alaga nila Ate Lara, mga kapatid niya, Panginoon. Alam po namin yung sitwasyon, damdamin nila, kalooban nila. Sige po, panalangin po natin ito, mga kapatid. Yasin po natin sila. Patuloy niyo po silang bigyan, haliwan, Panginoon, bigyan ng comfort, Lord God, sa oras na ito. Alam namin yung kanila nga pong damdamin, yung lungkot, Lord God, yung panimisi, o naman, Lord God, sa pangalan ni Jesus, hawakan niyo po ang lambutan. At ang bata po'y nakita na po ito. In the name of Jesus. Sa iyong kamay namin pinapubay ang sitwasyon ng bata at ng pamilya. In the name of Jesus Christ. Salamat po na sa iyo laging merong pagdinig sa aming panalangin sa mga ganitong akong sitwasyon. Kaya amin po itong pinagkakatiwala. Salamat po sa mga Coast Guard at lahat ng mga taong tumutulong para makita yung bata in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po. Kahit din po yung mga ibanay mga kapatid, alam niyo po yung kanilang kalagayan, yung mga may karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, nagdedeklara kami ng kagalingan. Mula ulong katalampakan, sa anumang karamdaman, internal man ito, external man, na sakit, Lord God, in Jesus' name, makasumbong sila ng healing, completely. Sa pangalan ni Jesus, hindi lang physical, kahit emotional, kahit po relational. Sa pangalan ni Jesus, nagdedeklara kami ng kagalingan sa lahat na po na ito. Salamat, pagpalain niyo po yung simbahan ito ng CDC, nalapit namin team building, kasama ng bawat isa, at yung mga gawain namin, entrance namin sa inyo sa iba't ibang lugar, yung mga maliliit na grupo, sa inyo na yung pinagkakatiwala. Yan yung nga po, Lord God, na gamitin niyo lamang po ang bawat isa sa ikalalakas ng isa't isa. Salamat po ng marami, yung mga estudyante, nakasyon sa ngayon, iba nag-graduate pa, iba nag-prepare sa mga exam, sa mga thesis, sa inamis na in-entra, sa mga nangailangan ng material, finances, i-provide niyo po ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat po. Lahat ng ito, aming samo sa inyo. Salamat, buhay ang aming Diyos, narinig ang aming dasal. Salamat sa answers prayer na aming tatanggapin. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, lahat po ng Diyos magsabi ng Amen. 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 God bless po. Amen. Kunin ko na rin po yung time na ito para magpasalamat sa Panginoon sa kagalingan. Dahil last Friday po and kahapon, talagang masama pakiramdam ko, nilagnat po ako. Until nagpo-practice kami, sumasakit yung ulo ko. Pero amazingly, talagang kumikilos ang Lord. Kasi unang pasada po namin, nakaupo lang ako. Kasi masama yung katawan ko. Hanggang sa huling practice namin, nakakatawa dahil talagang binabalik ni Lord yung kalakasan ng katawan natin. Nakaka-receive tayo ng healing. Amen po ba? So, salamat sa Panginoon at ngayon, nakatayo na po ako sa inyong harapan ulit. So, purihin ang Panginoon, muli po natin siyang awitan. Sa pahilay ng kanyang pangalan. Hallelujah! So love you, Jesus!
Yes, Jesus!